Please turn your Bibles with me sa Romans chapter 8. Romans chapter 8, beginning verse 12. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. So then, brothers, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Tayo po ay manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Let's pray. O aming dakilang Diyos, Ama namin, salamat po sa pagkakataon at kalayaan na meron kami to hear your holy word. Tulungan niyo po kami, Panginoon, tulad ng aming inawit, that we would yearn more sa truth and with deeper love to burn for your word and for your Son, our Lord Jesus Christ. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming kahinaan. Sa aming pakikinig ng inyong salita ay makita namin ang kadakilaan ng aming Panginoong Yesus. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na hindi lamang maging tagapakinig ng inyong mga salita at ang mga maririnig namin na itatagos lamang sa aming mga tenga at nanakawin ito ng kaaway. Tulungan niyo po kami, Lord, na tunay naming ibaba ang aming sarili kung makita namin ang kadakilaan ninyo at ang aming kababaan mula sa inyong mga salita. Tulungan niyo po ang inyong lingkod sa kanyang pisikal na kahinaan. Kayo po ang tumulong sa kanya at magbigay ng kalakasan. Help us to be focused from hearing your word and meditating it and applying it, Lord, sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Marahil narinig nyo na yung katagang, with great power comes with great responsibility. Some of you probably heard that for the first time sa movie na Spider-Man, kung saan ay naalala nyo pa yung scene from Uncle Ben and Peter Parker na nung nakikita ni Uncle Ben na kaya niya nang talunin yung mga nambubuli sa kanya sa school. Sinabi niya kay Peter Parker na naging Spider-Man is with great power comes with great responsibility. Ang mga pananalitang iyan ay ganyan din ang kino-communicate ni Pablo sa ating passage today, kung saan pagkatapos siyang ipakita sa atin yung dakilang privilege na meron tayo, katulad ng ipinakita ni Pablo sa verses 9 to 11 na ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin, we are belong to Christ and to God the Father. In other words, the triune God ay nananahan sa ating buhay. Isang katotohanan na hindi natin basta maarok, ngunit sinasabi ng salita ng Diyos na realidad ito sa ating buhay bilang mga mananampalataya. But that reality, that great privilege we have comes with great responsibility. And we are to fulfill that duties by the help of God. At pinagtutuunan dito ni Pablo pagdating sa ating duty ay may kinalaman sa ating pakikipaglaban sa kasalanan. Dahil ito talaga ang mananatiling haharapin nating lahat bilang mga niligtas ng Panginoon. Hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, ang kasalanan ay ating kakaharapin. At dito ay binigyan tayo ni Pablo ng very practical na tulong upang mapaglabanan natin ang natitira pang kasalanan sa ating buhay. Nakakatuwa nga dahil ginawa ni Pablo dito, hindi lang siya nagbigay ng dakilang katotohanan o doktrina patungkol sa pagpapalang nakamtan natin sa Diyos, but Paul always applies the truth. Makikita natin dito yung pangahawak ni Pablo
sa good theology, but balanse siya with practice. And this passage, I believe, will greatly help us pagdating sa ating progresong sanctification as believers who are still have the remains of sin. Sabi nga ni Martin Lloyd-Jones, one of the great expositors ng 19th century, and he preached 33 sermons on the book of Romans. And natapos siya over 12 years sa book of Romans. Sinabi niya pagdating sa passage na ito, I maintain that in many ways, these two verses, yung 12 and 13, ay perhaps the most important statement with regard to the practical aspect of the New Testament doctrine of sanctification in the whole of Scripture. Mahalagang passage ito sa pagpapabanal natin dahil ito dito sa ating pag-aaral, makikita natin ang ways or keys, K-E-Y-S, to mortify or to kill sin. Ang mga daan o susi upang mapatay natin ang kasalanan. And so consider with me 4 headings, and I promise you hindi tayo tatagal ng 2 hours. 4 headings. First, consider that you are no longer a debtor to sin. Secondly, consider the terrible consequences of sin. And thirdly, consider your duty against sin. And lastly, consider that the only way to kill sin is by the Holy Spirit. So first of all, consider then that you are no longer a debtor to sin. Dito ay nagsimula si Pablo sa salitang therefore. And that is sa liwanag ng realidad na ang triune God ay kumilos sa iyong buhay sa kaligtasan, and the triune God ay nananahan sa iyong buhay bilang believer, as Paul was saying sa verse 9, that anyone who has the Spirit has Christ as well. Sa liwanag ng dakilang katotohanan na ito, Paul exhorts the believers by saying, brothers, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. Sa paggamit niya ng salitang brothers, ay hinihimok niya yung mga believers in affectionate manner. In fact, it is a pastoral and affectionate appeal dahil napakahalaga ng sasabihin dito ni Pablo. And as one commentary notes, Paul did not begin by putting them on a guilt trip to do what he is about to say. So hindi sinabi ni Pablo na ang dami ko ng nasakripisyo sa inyo, naghirap ako para sa inyo, pakinggan nyo ako at gawin nyo ang sasabihin ko. Or yung iba, di ba? Ako pastor dito. Huwag kayong lolo-loko sa akin, makinig kayo sa sasabihin ko. Binabalaan ko kayo. No, he appealed to their status as beloved brothers in Christ. Mga minamahal, mga kapatid ko sa Panginoon kay Kristo. And this is what I notice every time na magbabanggit si Pablo ng mabigat na exhortation. He always start with that affectionate appeal, brothers, sisters, this is you in Christ. Ano na kayo in Christ? Sinabi niya, we are debtors not to the flesh to live according to the flesh. Yung salitang debtors, literally, it means one who owes another. Being under obligation in a moral or social sense. Kung literal na gagamitin ito, halimbawa yung sa parable ni Jesus sa Matthew 18 na yung servant ay meron siyang utang sa kanyang hari, remember? Yung kanyang pagkakautang ay obligado siyang bayaran. No, kailangan niyang gawin iyon. At dito sinasabi ni Pablo bilang mga believers, hindi na tayo obligado to the flesh. And again, sa pagkakagamit ni Pablo ng flesh, laman, ito ay tumutukoy sa dati nating pagkatao sa kasalanan, yung dating buhay o pagkatao sa kasalanan na namana natin kay Adan. The fallen corrupt nature that we inherit from Adam.
na nagnanais pa din maghari sa ating buhay sa pamamagitan ng labi ng kasalanan. In other words, dito ay ina-argue ni Pablo na hindi ka na obligadong sundin yung gusto ng iyong flesh, ng iyong dating pagkatao sa kasalanan. Why? Because you have the Spirit of God. He dwells in you. And you have nothing to do with your old self. Ikaw na ay napalaya dyan, ikaw na ay ligtas at bagong nilalang kay Kristo Jesus. We owe everything to God because He saved us, He loved us, even while we were still sinners. And we are now debtors to God dahil sa kaligtasan na ipinagkaloob niya sa atin. And our obligation must be entirely to Him. Ngunit sa kasalanan, meron bang dinulot ito na mabuti sa ating buhay para paglingkuran natin siyang muli? Nothing. Right? Sabi nga again ni Martin Lloyd-Jones, the flesh is the cause of all our troubles. What has our flesh has done for us? Sabi niya, it brings us into misery and into the realm of death. Realize, he says, what the flesh did for you, but you do not owe it anything. You are not a debtor to it in any sense. Kaya nga, ito yung hamon ni Pablo sa mga believers na sinasabi ni Lloyd-Jones na i-consider mo yung ginawa ng old corrupt nature mo. Dinala ka nito sa kasalanan. Dinala ka nito sa maraming pasakit at even sa kamatayan doon sa impyerno, ngunit niligtas ka ng Diyos sa pagiging obligadong sundin ng kasalanan. And so, bakit ka babalik sa kasalanan? Bakit ka babalik sa kayabangan, sa pagiging ganit, immoralidad, at kasinungalingan, mga kasalanang parte ng iyong lumang pagkatao kung saan niligtas at pinalaya ka ng Diyos in Christ? Parang yung sinabi ni Pablo sa Romans 6, di ba? Patay ka na sa kasalanan at buhay ka na sa Diyos, so consider yourself dead. Consequently, kung yung desire ng ating flesh ay inaakit muli tayo na bumalik sa Kanya, we can respond by saying, no! I am no longer your slave. I am no longer your debtor. Parang yung minsan ko na nabanggit na patungkol kay Augustine. Si Augustine ay pumunta sa isang market at merong woman na tumatawag sa kanya. At itong woman na ito ay dati daw kaluguyo or prostitute. Sinasabi ng woman kay Augustine, Augustine, it is I. It is I. And then Augustine turned and say, I know, but it is no longer I. I am a believer. Ang problema sa ilang mga Christians, kaya't hindi sila umuusad sa kabanalan o dili kaya mabilis bumalik sa dating gawin ng kasalanan, it is because they don't consider themselves no longer debtor to sin. That he or she is dead to sin. Minsan ang ibang mga Christian, nadadaya sila na ang tingin nila sa kasalanan, na something na pwede mong gawin, commit sin a little here and there, total, papatawarin pa din naman ako ng Diyos, magrepent na lang ako later, or even yung iba, ginagawang excuse, yung katagang, wala namang perpekto. Others, kinukot yung sinabi ni Jesus sa Mark 14:38, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. I remember yung sinabi ni John MacArthur sa verse na yan, that verse is not an excuse for sin, but a warning. Kaya't sinabi ni Jesus, ano sinabi niya? Not an excuse for a sin. Sabi niya, watch and pray, that you may not enter into temptation. But even Paul, di ba, do inaamin niya, binanggit doon,
And even Paul, inaamin niya, hindi pa siya perpekto, and yet he was resolved and say, like in Philippians, I press on toward the goal for the prize of the outward call of God in Christ Jesus. Or in 1 Timothy 9:27, he said, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. In other words, Paul was saying, I do my best. I effort by the help of God, and I discipline myself for the purpose of godliness, for the purpose of being like Christ, to pursue holiness, for without which no one will see the Lord. Wala sa bokabularyo ni Pablo yung salitang maririnig mo sa ilang mga nagpapakilalang Christian sa ating panahon. Na sinasabi nila, wala namang perpekto, so magpadaig na lang ako patuloy sa kasalanan, just let go and let God. No. Ang madalas nating makikita kay Pablo in the epistles of Paul, lalo na sa Romans, and I hope na pansin nyo ito sa ating pag-aaral, na kapag ang issue ay kasalanan sa buhay ng mga believers, binabalik niya sa kung sino sila kay Kristo Jesus. Kung tunay kang believer, sabi sa Romans 6, halimbawa, so you must also consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. At ganito din ang exhortation niya sa atin, nais mong magpatagumpay sa pagpatay sa labi ng iyong kasalanan, you must constantly bear in your mind, you are no longer debtor to sin. Wala ka ng obligasyon sa Kanya. You are no longer under sin's obligation. You are no longer what you used to be. Because the triune God did something marvelous in your life. God transformed you. God saved you. And He continues to transform you to be like His Son, the Lord Jesus Christ. But hindi lamang yun upang tayo'y magkaroon ng tagumpay laban sa ating kasalanan at pagpatay nito. Consider the terrible consequences of sin. Look what Paul says in verse 13. Sabi niya, for if you live according to the flesh, you will die. I love that very straightforward words of Apostle Paul. Very strong and straightforward. Sinasabi niya na kung ang buhay mo, ang pattern of your life ay after the sins of the flesh, you will surely experience God's condemnation in hell. Eternal condemnation awaits those who habitually living after the sins of the flesh. Kung mas litaw sa buhay mo ang mga gawa ng laman, katulad ng binanggit ni Pablo sa Galatia 5:19, hindi na maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagseselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakababahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan ang mga gumagawa ng ito ay hindi magkakaroon ng bahagi ng kaharian ng Diyos. Kung iyan, mga binanggit ni Pablo, o ilan sa mga yan, ang pattern ng iyong buhay at wala kang struggle doing those sins, daw pinapahayag mo sa iyong bibig na nagtitiwala ka kay Kristo, ba't hindi ka namumuhay bilang kaisa kay Kristo? Demonstrated by obedience and gospel holiness, then it is either nadaya ka or dinadaya mo ang iyong sarili and you will be condemned. Para sa mga kaibigan namin na narito at hindi pa mananampalataya, ang terrible
ang terribling consequence ng kasalanan ay nawa mag-udyok sa iyo na ngayon na ay lumapit ka kay Jesus at manampalataya tangi lamang sa Kanya para sa iyong kaligtasan. It is terrible. It is terrible na manatili ka sa buhay ng kasalanan dahil dadalhin ka nito sa walang hanggang parusa doon sa impyerno. Don't believe the lies, my friend, that there's no such thing as hell. That there's no such thing as eternal punishment na lahat ng tao ay tutungo sa langit. Yan ay kasinungalingan. Sinasabi na ni Pablo sa ating text, kung patuloy mong niyayakap ang kasalanan and habitually obey sinful desires, ay siguradong ikaw ay mapapahamak. No forsaking of sin in this life, no heaven. No repentance, no heaven. No pursuit of holiness, no heaven. But now, Christ is calling you. Iwaksi mo ang iyong minamahal na kasalanan. At lumapit ka kay Jesus dahil sa Kanya mo matatagpuan ang paglilinis sa lahat mong karumihan at kasalanan. Papatawarin ka niya sa lahat mong pagkakasala at bibihisan ka niya ng Kanyang katuwiran. Kung ikaw, right now, ay magtitiwala tangi lamang sa Kanya para sa iyong kaligtasan. At para sa iyo na nagsasabing ikaw ay Kristiyano, ngunit ang takbo ng iyong buhay ay kasalanan pa din. Tulad ng sinasabi ko na ang nadagdag lang sa iyong buhay ay pumupunta ka sa church tuwing linggo. Umaawit ka kasama ng mga tunay na believers every Sunday. At nagkakaroon ka ng mga Christian friends. Pero kung titignan yung kabuuan ng iyong buhay, Monday to Saturday, there's no denying of the flesh. And regularly forsaking of sin. Wala kang pagkawaksi sa kasalanan. Dinadaya mo yung sarili. Marahil sabihin nyo, pero pastor, hindi ba't nagkakasala din naman ang mga Christians? Absolutely yes. And sadly even committed grievous sin. Nonetheless, a true believer ay hindi magpapatuloy at mag-e-enjoy sa putik ng kasalanan. Yes, mapuputikan, magkakasala, ngunit hindi magpapatuloy, hindi mag-e-enjoy sa putikan. At patuloy niyang pinanghahawakan na si Jesus lamang ang tanging niyang pag-asa upang malinis at siya ay magsisi sa kanyang mga kasalanan. Thus, Paul can describe believers as those who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. And so, para sa iyo na nagsasabing believer ka, ngunit ang takbo ng iyong buhay ay sa kasalanan pa din, I also plead to you, lumapit ka kay Jesus nang may tunay na pagsisisi. Tanggalin mo ang iyong maskara o hypocrisy at manampalataya ka. Tangi lamang sa ginawa ni Jesus upang gawin kanyang tunay na mananampalataya who does not walk according to the flesh and not debtor to sin. But para sa ating mga mananampalataya, oh brethren, consider the terrible consequences of sin. Let me say this, sin left unchecked, sin unmortified will eventually bring great damage to your life. Yes, kahit na ikaw ay isang mananampalataya or kahit ikaw ay isang matagal ng Kristiyano, kung hindi mo winawaksi ang kasalanan at pinapabayaan mo lang ito sa buhay, anuman yan, kayabangan, galit, pagiging galit, kasinungalingan, masamang pagnanasa at pananalita, etc., ipapahamak nito ang iyong buhay. At kung magtuloy-tuloy ka sa kasalanan at maaari kang mahulog sa grievous sin, it will kill you. Sabi nga ni Thomas Watson, flesh by its soft embraces sucks out of the heart all good. Sinabi sa ating confession of faith, ano yung consequence
na mahulog tayo sa grievous sin. Sinabi doon, whereby they incur God's displeasure and grieve His Holy Spirit. Tumutukoy ito sa mga believer, come to have their graces and comforts impaired, have their hearts hardened, and their consciousness wounded, hurt, and scandalize others, and bring temporal judgment upon themselves. Yung consequence ng pagkakahulog mo sa kasalanan, hindi mo lang masasaktan ang iyong sarili. You may scandalize others and hurt others. And brethren, I cannot stress this enough. Consider the devastating consequence of your sin. Kung hindi mo winawaksi ang kasalanan na yan, whatever it is, patuloy mo lang itong tinotolerate, and even others make excuses sa kanilang ginagawang kasalanan and blame others. Kapag ito ay lumaki at na-expose, it will hurt you. It will hurt your family and your friends and your brethren, and even it encourages others to sin and hardens the heart of impenitent and brings shame in the precious name of Christ. You know this, right? Ang iba sa inyo dito, matagal na kayong believer. Marahil madami na kayong narinig at nabalitaan. Isang mga ngaral ng salita ng Diyos na hulog sa kasalanan. Na church discipline at ang iba ay hindi na nakabalik sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nakakasyak nga dahil yung mga nabalitaan natin lately ay mga great theologian and preacher, and yet God exposed yung kanilang kalokohan at grabing kalungkutan ng naging resulta sa mga taong sumusubaybay sa kanila. Marahil sabihin nyo, Pastor, hindi naman ako sikat. Ordinaryong member lang ako ng church, ng Trinity. Ngunit walang pinipili ang kasalanan. Therefore, let him who thinks he stands take heed lest he fall. And others, perhaps sa pagbabalik ni Jesus, some may not hear the words from His mouth, well done, my good and faithful servant. Dahil nagpatangay sila sa kanilang sinful flesh. We are all familiar with the story of King David and Peter, who denied our Lord, who committed grievous sins, and we all know kung anong naging consequence nito sa kanilang buhay at sa kanilang mga mahal sa buhay. Consider, brethren, ang damage at maaring consequence ng kasalanan na hindi mo pinapatay at pinapatuloy mo lang gawin. And looking at those consequences, the damages it will bring sa iyong buhay ay magdulot sa iyo ng increasing hatred towards sin. But thirdly, sinasabi sa ating text, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. And Paul here stated ang ating duty bilang mga believers, and that is to put to death, or sa lumang Ingles ay mortify, kill the deeds of the body. At yung salitang put to death, it means to kill, to mortify, at ito ay nasa present active tense, which means ito ay magigawi ng iyong buhay. Continually put to death the deeds of the body. And it is in an active sense na ang ibig sabihin aktibo mong gawin, ikaw mismo ang gagawa nito. Hindi mo ito maaaring iasa sa iba. This is your duty as a believer. Sinabi ni John Owen, hindi ko pwedeng hindi
i-quote si John Owen because he wrote a famous and a classic book na ang title ay Mortification of Sin. Ito ay exposition ng Romans 8 verse 3. Owen said, "The choicest believers who assuredly freed from the condemning power of sin ought yet to make it their business all their days to mortify the indwelling power of sin." At sinasabi ni Pablo that deeds of the body ang dapat i-put to death. Now, hindi ito tumutukoy sa ating physical na katawan. Hindi sinasuggest dito na maging mga masochist tayo na saktan natin ang ating katawan. Pahirapan natin ito para umusad tayo sa kabanalan. No. Ito ay tumutukoy sa masamang gawi, activities o pangungugali na lumalabas o nagmamanifest sa pamamagitan ng ating katawan, where the body is made the instrument of sin. And so, tinatawagan tayo dito that we must be ruthless, make a drastic action in putting sin to death. In other words, like Romans 6:12, do not let sin reign in your mortal body. Bakit natin ito dapat gawin? Dahil tulad ng nakita natin, you will die. Sin will kill you. It's either you live according to the flesh and you will die, or put to death the deeds of the body and you will live. But ang panawagan sa atin, tayong mga nagsasabing believers, put to death. Ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay din ng gantong babala, is it not? Nung sinabi niya sa Matthew 5:29, if your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away, for it is better that you lose one of your members than that whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away, for it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell. Hindi sinasabi dito ng ating Panginoon na literal, dukutin natin ang ating mga mata. So, kahit bulag ka, you can sin. Putulin ang iyong kamay na instrumento sa paggawa ng kasalanan. That will not solve the problem. Alam nyo kung anong sinasabi dito ng ating Panginoon? Make a drastic action. Be radical in dealing with your sin. Or else, if you walk according to it, you will spend eternity in hell. And there's a note na nakalagay sa Bible ko in that verse. I write in my Bible, I forgot who said it, but he says, the Lord commands us to do whatever we can to fortify ourselves against temptation and separate ourselves from sins, lest they separate us from God. Separate yourself from sin, lest they separate you from God. O tulad ng famously said by John Owen, be killing sin, or it will be killing you. Our soul is at stake, mga kapatid. If we don't put to death the deeds of the body. I remember yung isang illustration na binanggit ko kahapon, na narinig ko sa isang preacher. Halimbawa, ang anak mo ay may cancer. Yung mahal mo sa buhay may cancer, at sabi ng sayo ng doktor, wala nang lunas sa sakit niya. Chemotherapy won't help. Medicines won't help. Anything ay hindi nagagana. Pero sabi sa'yo ng doktor, merong isang lunas. It sounds weird, but here it is. Ang lunas sa sakit ng iyong anak ay kapag hininto mo ang pagtingin sa pornography. For sure. And I bet you would do everything
Gagawin mo ang lahat, you would begin na hindi humawak ng cellphone or being alone with your computer na nag-aakit sa iyong tumingin at panoorin ang mga kalaswaan. Dahil naniniwala ka na ang buhay ay nakataya. You will be radical. But how about your dealing with sin? At ang kaluluwa mo ang nakataya. At tanging paraan para mawaksi mo ang kasalanan ay pahinain ito sa iyong buhay at patayin ito. Ngunit salamat sa Panginoon dahil hindi niya tayo hinayaang manghula. Mag-imbento how to mortify sin. Kaakibat ng duty natin to mortify sin ay una, abstain from temptation. Avoid all temptation. Avoid yung mga bagay o lugar na alam mong magdadala sa iyo o kahuhulog mo sa kasalanan. Andyan din ang panalangin. Sinabi ni Thomas Watson, the best way to combat sin is upon our knees. Humingi ka ng kalakasan sa Diyos, sa daan ng panalangin, at mapagtagumpayan mo ang temptasyon. Sinabi sa ating hymn, have we trials and temptations? Is there any trouble anywhere? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord and say to the Lord, Lord, help me. Help me deal with this sin. Nandiyan din ang salita ng Diyos, the sword of the Spirit. You fight the promises of sin by the promises of God revealed in His Word. Pangawakan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sin will have no longer your master. Sin will have no dominion over you. At isa ding paalala sa atin, lalo na sa tuwing napapangaral ang salita ng Diyos. Never despise ang preaching ng salita ng Diyos na naghahamon sa iyo to be more and more like Him. Huwag niyong baliwalain o basta tumagos lang sa inyong tenga ang preaching every Sunday na naghahamon sa iyo na lumagos sa kabanalan. Instead, greatly desire and have a delight to hear the words of your Savior na naghahamon sa iyo na iwaksi ang kasalanan at lumagos sa kabanalan. Andyan din ang self-control by the help of the Spirit. At panghuli, to use the words of John Stott, patayin natin ang kasalanan by aspiration. Anong ibig sabihin niyan? It is thirsting for what is good. It is pursuing yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Pursue mo ang things above. Occupy your thoughts with what is holy and noble and right and pure and lovely. Or kung sa language ni Pablo, hindi mo lang i-put off the desires of the flesh, but meron ka ding dapat i-put on. Cultivate graces. Marahil kaya't pabalik-balik tayo sa kasalanan ay iniisip mo sa iyong sariling disiplina at lakas, mapapatay mo yung kasalanan. Pero bumabagsak ka pa din at nagiging hopeless ka na. Baka kaya ganon, you don't cultivate graces para sa sitwasyon mo na yun. And you don't occupy your mind with what is pure and holy and right. You don't fill your thoughts with the things of God, and you just allow the world and the trash of social media to fill your thoughts. Na mas binababad mo pa ang puso at isip mo sa bagay dito sa mundo kesa communing with God in meditating His Word and prayer. No wonder sa ibang mga Christians kapag nahaharap sila sa temptation at pagsubok sa buhay, madali silang bumagay kahit na ang dami nilang nabasang Christian books or Reformed books. They can be easily swayed by sin and deception of Satan. Why? Absent sa buhay nila yung sinasabi ng mga Puritan, the art of meditation.
and communing with God, stirring up ourselves to take hold of God, to take hold the things of God. And so I plead to you mga kapatid, at ganun din sa aking sarili, consider your duty against sin. You have to kill it. You must take no provision for the flesh and say no to sin and yes to God. At salamat sa Panginoon, hindi niya tayo iniwan sa ating sarili. Bagkos nagbigay siya ng mga paraan upang mapuksa natin ang remaining sin. At kung hindi tayo tumigil to mortify our remaining sin, Paul said, you will live. In other words, you will be happy. Now, as a believer, walang mabuting may dudulot ang paggawa ng kasamaan, but ang pagsunod sa Diyos para sa mga tunay na believers ay kagalakan. Hindi ito pabigat. Kailangan natin iwaksi yung kaisipan na ang bigat naman ng utos ng Diyos, ang istrikto ng Diyos. Huwag tayo dyan sa Diyos na sinasamba ng mga Reformed Baptist, masyadong strict. That's a lie. From the pit of hell. Sinasabi ng ating hymn, there's no way to be happy in Jesus than to trust and obey. There's joy in obeying the Lord. We are created to glorify God and enjoy Him forever. That is man's chief end. Ngunit hindi lamang yun. We will be happy now as believers kung iwaksin natin ang kasalanan, but also we will live happily ever after. Dahil ang pagpatay sa kasalanan ay marka ng mga taong makakasama si Jesus sa bagong langit at lupa, magpasawalang hanggan. But lastly, consider that the only way to kill sin that actually works is by the Holy Spirit. Sabi ni Paul, if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. The only way for killing sin that actually works is by the Spirit of God. Again, John Owen, all other ways of mortification are vain. All helps leave us helpless. It must be done by the Spirit. At dinagdag niya, mortification from self-strength carried on by ways of self-invention unto the end of self-righteousness is the soul and substance of all false religion in the world. Hindi ba totoo yan? Yung ibang mga relihiyon, ang ginagawa nila para malabanan ang kasalanan sa pamamagitan ng penitensya, sinasaktan ng kanilang sarili. Yung iba pupunta sa malayong lugar o bundok para makatakas daw sa kamunduhan. But those things won't help. Kailangan natin ang tulong ng banal na Espiritu. I love what we sang earlier. Holy Spirit, help us now. Kailangan natin ang tulong niya in this war against our remaining sins. Upang magkaroon tayo ng tunay na pagtatagumpay sa laban sa kasalanan. Sa ating meditation, kailangan natin ang tulong ng banal na Espiritu, hindi ba? Sa ating buhay panalangin, kailangan natin ang tulong ng banal na Espiritu sa ating pag-abstain from sin, sa ating pag-pursue of the things of God. We need the help and the empowerment from the Holy Spirit. Ang pagtagos ng kasalanan ay hindi makakatulong. Ang palitan ito ng ibang kasalanan hindi makakatulong. It is not mortification or merely avoiding it or merely repressing it. It's not the way to kill sin. Kinakailangan natin ang tulong ng banal na Espiritu. I love what Thomas Schreiner states, victory is by the means of the Holy Spirit, which means that the believers conquer sinful passions by relying on and trusting in the Spirit to provide the strength to resist
the passions that wage war within us. And I love what John Owen said, kung papaano tayo tinutulungan ng banal na Espiritu to mortify sin. Kung saan sinasabi niya na ang banal na Espiritu ay nagkukos sa ating puso na mag-abound at mag-grow sa graces and fruits of the Spirit that are contrary to the flesh. And so, ask God in prayer na tulungan kanyang lumago sa love, and joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control, gentleness. Purihin ang Panginoon dahil hindi niya tayo iniwan sa ating sarili para makipaglaban sa labi ng kasalanan. We have the Holy Spirit dwelling in us, and the means to grow in graces. And later ay mas i-establish yan ni Pablo pagdating sa banal na Espiritu. But in conclusion, bilang mga panghuling hamon para sa atin, brethren, do not live comfortably with your sin. Do not live comfortably with your sin. Kung ito ay malinaw na kasalanan, we are not called to excuse our wrongdoing. We are not called just to ignore it. Instead, we are called to put sin to death. Do not live comfortably with your sin dahil ito ay mapanganib. Tulad ng madalas ko nang sinasabi sa inyo, nung tayo ay naging Christian, hindi naging less dangerous ang kasalanan. Ito ay nananatiling mapanganib. At kung hindi ang isang Christian, winawaksi ito sa kanyang buhay, and he or she continues to indulge with sin, it will grow, at hindi mo namamalayan na pakalaki na pala ang damage nito sa iyong buhay. Oh, brethren, ang kasalanan is like a cancer. It is foul and contagious disease, like a gangrene. At tignan mo ang kasalanan na ganyan. Tignan mo ito, nasisirain ang iyong buhay. Isa sa nakakagulantang na description ng kasalanan na nabasa ko is from John Bunyan, kung saan sinabi niya, sin is the dare of God's justice. And excuse for the word, the rape of His mercy, and the jeer of His patience, and the slight of His power, and the contempt of His love. Nilarawan ni John Bunyan dito na ang kasalanan ay hinahamon ng hustisya ng Diyos. At binabiolate niya ang mercy ng Diyos. Then it jeered the patience of God. It means kinukutya nito ang pasensya ng Diyos. Oh, matagal ko nang ginagawa ang kasalanan. I am doing fine. Talaga ba? Paparusahan mo ako? Sin mocks God's patience. And sin contempt the love of God. Ibig sabihin, tinatrato ng kasalanan ng pag-ibig ng Diyos na walang saysay. Oh, the love of God is so great. Redeeming love has been my theme and shall be till I die. Ngunit ang kasalanan, treat it as worthless. Mga kapatid, tignan mo ang kasalanan na kasuklam-suklam, na monster that must put to death, not to live comfortably with it, not to excuse it, but to kill it. For sin actively war against your soul and put you away from God. Thomas Brooks said, "Look upon sin now as you must look upon it to all eternity. And as God, conscience, and Satan will present it to you another day." Humingi ka ng tulong sa Diyos na hindi lang mag-increase ka sa mga graces, but mag-increase din ang iyong pagkagalit and hatred sa kasalanan. For you know it will destroy your life.
Let's pray. O aming dakilang Diyos, tulungan niyo po kami na tignan ang kasalanan na kasuklam-suklam, isang kasalanan na nagbibigay displeasure sa inyo, offends you, and it grieves your heart. It grieves the heart of the one who died for us. So help us, Father, to kill sin, to put it to death. Hanggang sa buhay na inaalaw nyo dito sa amin, sa mundo. Looking forward with hope, Father, with the resurrection, kung saan we will no longer be sinning. And so while waiting on that coming day, help us to kill sin. Help us to pursue it, to make a drastic action regarding with it. Salamat po sa inyong paalala sa amin. In Christ's name, Amen.